Pasintabi po sa mga nag-aalmusal, dalawang lalaki ang nakitang patay at naaagnas na sa San Mateo Rizal. Nakatali rin ang kanilang mga kamay. May unang balita si EJ Gomez. Inuuod at naaagnas na ng matagpuan ng mga otoridad ang bangkay ng dalawang lalaki sa isang masukal na lugar sa Barangay Silangan, San Mateo Rizal hapon nitong Biyernes. Ayon sa mga unang rumisponde, dalawang menor de edad ang una nakakita sa mga bangkay na halos matakpan na ng mga kawayan sa lugar. May mga bata po doon na naliligo po sa area para naamoy nila yung masangsang na amoy nung nilapitan nila ang nila ng bangkay ng tao, kaya nireport po nila dun sa komunidad po. Yellow na yung ganito, tapos may itim-itim konti. Ano, may ulo? May ulo, hindi mo makikilala. Yung po dalawang bangkay is medyo naagdas na po at nakatali po yung mga kamay nila. Pinatay po sila sa pamamagitan po ng pamamaril. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, nasa 37 at 52 anyos ang mga biktima. May kaugnayan umano sa ilegal na droga ang nangyaring pamamaril sa dalawang lalaki na miyembro raw ng sindikato. Ayon pa sa pulisya, kinumpirma ng mga kaanak ng mga biktima na may mga nakausap ang dalawa na nais makipagtagpo sa kanila bago ang pamamaril. Itinuturing na silang persons of interest. Sa follow-up operation, napag-alamang taga-barangay Kupang sa Antipolo City ang mga biktima. Kasi po ito isang lugar na bundok at malapit po sa creek kung saan wala po nakatira doon. Yung mga bahay-bahay malayo po, mga 1 hour po lakad bago ka makarating po doon. Parang tapunan talaga ng mga parang yung salvage victim, mga ganyan po. Patuloy ang pagtukoy ng pulisya sa mga salarin. Ito ang unang balita. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita. Hulikam ang pagsunggab ng isang lalaki sa isang babaeng naglalakad sa Caloocan. Tinangkapang sirain ang damit ng biktima. Mabuti na lang at may dumating na barangay tanod. Laging una ka sa balita ni Bea Pinlac, exclusive. Naglalakad ang 22 anyos na babaeng ito sa barangay 152 Caloocan City mag-aalas 7 ng gabi nitong Lunes. Inilabas pa niya ang kanyang cellphone. Maya-maya, bigla siyang sinunggaban ng isang lalaking nakasuot ng asul na t-shirt. Tila pinepwersa ng lalaki na mahablot ang suot na pantaas ng babae, napilit namang nilalabanan ng biktima hanggang sa mapatumba na ang babae sa kalsada. Nahulog din ang bag at cellphone niya. Ang lalaki tila hindi pa nakontento. Nilundagan at tuloy-tuloy na inatake ang babae hanggang sa sitahin na siya ng lalaking nakared na sando na isang off-duty na barangay tanod. Nagbubunuan kala ko naman mag-asawa. Kasi di ko na makikilala yung lalaki sa aking babae. Kala ko dayo lang. Tapos biglang, kala ko kinukuha yung bag. Nung bumagsak yung bag, hindi naman niya kinuha. Nung nakikita kong ginawa niya, tapos inagis niya, tapos nilapitan niya pa, doon ako lumapit sa kanya. Paglapit ko yun, tuwak mo na siya. Nakatayo pa ang babae na kinuha agad ang cellphone at bag niya bago tumakbo paalis. Nagtungo rin kalaunan ang biktima sa barangay at police station para magsumbong. Ang suspect sinubukan pa raw habulin ng tanod pero kalaunay nakatakas. Based dun sa CCTV footages and statement ng witnesses and dun sa statement ng victim natin, pinilit siyang sirain yung damit niya hanggang sa mapatumba siya. At nung napantumba na siya, sinugod ulit siya at gusto siyang molestyahin ng ating suspect. Hindi raw magkakilala ang suspect at biktima base sa investigasyon ng pulisya. Random, kaya medyo nakakabader. Kaya nga inaano natin yung mga kababayan natin na maging aware sa lahat ng lugar na pupuntahan nila. Inaalam pa rin naman namin kung anong motibo ng ating suspect, bakit niya ginawa yun dun sa ating victim. Ayon sa pulisya, tukoy na ang suspect na nagtatago na umano. Posibleng maharap sa reklamong acts of lasciviousness, physical injuries at sexual harassment ang suspect na tinutuntun pa ng pulisya sa ngayon. Ito ang unang balita. Bea Pinlac para sa GMA Integrated News. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.